Nagtatago ngayon si Rasul Sangki, Vice Mayor ng Bayan ng Ampatuan at isa sa mga pangunahing testigo sa Maguindanao Massacre. Matapos kasi siyang sumalang bilang testigo sa kaso, maya't maya na siyang nakakatanggap ng death threat mula sa mga Ampatuan. Nitong nakaraang linggo nga lang daw, 7 beses na pinaulanan ng bala ang bahay ng kanyang ama. Akala raw kasi ng mga hitman, doon siya nagtatago. Dahil ba dun sa timing, masasabi mong ang mga Ampatuan talaga yung may gawa? Opo. Wala na ba kayong ibang naiisip na dahilan? Wala. Kasi wala mang kami kalaban. Sa politics, wala rin. Siguro, masakit sa kanilang ginawa ko. Pagsisipag. Pero Ito ang unang beses na nagpakita si Sangki sa media mula nang tumestigo sa kaso. Kwento naman ng tatay ni Rasul, sinubukan silang sukulan ng mga Ampatuan. At may kumausap sa akin na sinabi sa akin na nakausapin ko daw ang anak ko, tapos bigyan kami ng 25 million para lang ma-withdraw niya yung testimony niya. kanino ho galing yung offer? Galing doon. Sabi nung nag-usap sa akin, utos daw ng matanda si Tato Andal Pampatuan Senior. Kaliwat kanang demanda din ang sinampa laban sa kanilang pamilya. Isa na rito ang kasong murder laban kay Rasul. Dito kinuha pang testigo ang kanyang kapatid na si Amina. Asawa ng kapatid ni Unsay na si Banarin Ampatuan. Alam ko yun na pinilit ang kapatid ko. Alam po namin lahat na pinilit. Hindi niya po yung magawa na sarili niya. Pero isang sulat ang palihim raw na inabot sa kanila ni Amina. Humihingi ito ng tulong para makalabas mula sa mansyon ng mga Ampatuan. Maraming bantay. Paano Gordiado siya, po parang priso. Imbis na umasa sa Witness Protection Program ng gobyerno, pinili na lang ni Rasul Sangki na proteksyonan ng kanyang sarili. Ang problema, meron pang natitira na mahigit 20 testigo na hindi naman kasing palad at walang kakayanan na proteksyonan ng kanilang sarili na tulad ni Sangki. Andrea Bautista, The Evening News, Mindanao.